Binengbeng niya sa harapan ko si kuya mabuti na lang sa puwetan lang ang kanyang tama kaya nakagapang pa siyang palayo. Hindi kami na-rescue agad kaya na jombag-jombag niya pa ako bago niya itinutok ang kanyang bengbeng sa aking ulo. Tawagin na lang daw natin siyang Kikay at naging kabit siya ng isang pulis nang hindi niya man lang nalalaman. Isang araw ay nagpunta sila Kikay kasama ang kanyang mga kaklase sa isang covered court katapat yon ng kanilang munisipyo para makapaglaro ng volleyball. At habang nakaupo si Kikay sa isang motor na nakaparada may isang lalaki siya na napapansin na nakatingin sa kanya. Nang bigla na lang nahulog ang kanyang cellphone dahil hinampas siya ng kanyang kasama na si Nicole at nang pinulot niya ang cellphone nakita niya ang isang pulis na tumingin sa kanyang dibdib. Sobrang sexy kasi ni Kikay nung araw na yon, siya ay naka V-neck na sexy top at high waist na pants. Nang bigla namang lumapit sa kanila si mamang pulis na tawagin na lang nating Rocky at kinausap ang kanyang kasama na para bang sobrang close nila. Hiningi ni Rocky ang number ni Kikay at ibinigay naman yon ng kanyang kasama kaya pag uwi ni Kikay ay sobrang dami niyang missed calls at text. Nagpakilala naman siyang si Rocky pero hindi agad siya ni-replyan ni Kikay dahil hindi naman siya gwapo maputi lang. Hanggang sa palagi na sila nakakapag-usap sa phone kaya palagi siyang niyayaya ni Rocky na gumala pero hindi sumasama si Kikay dahil wala siyang tiwala. Makalipas lang ang 3 araw nagpunta si Kikay sa isang gym para manood ng pageant habang napapansin niya na parang may nakatitig na naman sa kanya. Paglingon naman ni Kikay nakita niyang nandun si Rocky, hindi siya komportable dahil hindi niya talaga bet. Pauwi na sana nun si Kikay nang bigla siyang hinarang ng motor ni Rocky. Niyaya na naman siyang gumala pero hindi pa rin siya sumama. Nagpatuloy pa rin ang pangungulit sa kanya ni Rocky at umabot yun ng 3 linggo hanggang sa kailangan ng bumalik ni Rocky sa kanilang lugar. Halos araw-araw pa rin sila nag-uusap at oras-oras nag-a-update sa kanya si Rocky pero hindi niya ito magawang sagutin dahil natatakot si Kikay baka may asawa si Rocky. Graduating na si Kikay noon, medyo kuripot ang kanyang mga magulang pero sobrang dami nilang gastusin kaya naisip niya na baka sakaling matulungan siya ni Rocky. Kaya sinagot niya na si Rocky pero inilihim niya yun sa kanyang mga magulang dahil natatakot siya na malaman nila na pulis ang kanyang karelasyon. At noong mga panahon na to ay may ibang boyfriend pa si Kikay sa loob ng 3 taon kaya masasabi niya na siya ang nagloko. Nagbibigay naman daw ng tulong sa kanya ang kanyang boyfriend pero kadalasan ay 200 pesos lang kada linggo kaya hindi talaga sumasapa. Pero si Rocky ay sobrang naging seloso, palagi siyang binabantayan sa paaralan at hinahatiran ng pagkain kapag recess. Napapansin na yun ng kanyang mga teacher dahil palagi siyang sinusundo ni Rocky tuwing uwian hanggang sa nalaman na yun ng kanyang mga tiyahin. Kaya isinumbong si Kikay ng kanyang tita sa kanyang papa pero pinagalitan lang siya dahil hindi naman siya umami. Hanggang sa nalaman na din yun ng boyfriend ni Kikay, simula ng araw na yun ay hinahatid sundo na siya ng kanyang papa kaya sobrang dalang na nilang magkita ni Rocky. Kaya tumatakas na lang si Kikay at nagkakating siya sa eskwela, pumupunta siya sa bahay na tinutuluyan ni Rocky. Hanggang sa isang araw na bigla silang pinagbantaan ng kanyang papa na kapag nahuli silang dalawa ay sabay silang susyuktayin. Kaya sa sobrang takot ni Kikay ay tumalon siya sa bakod at tinawagan niya si Rocky para magpasundo dahil si Kikay ay lumayas na. 5 araw na hindi umuwi si Kikay pero nagchat sa kanya ang kanyang kaklase na kasama pa rin daw siya sa honor student kaya sayang naman daw kung di siya aaten ng graduation. Umuwi siya sa kanilang bahay, umakyat sa kanyang kwarto na parang walang nangyari habang ang papa niya ay nakaupo sa sala. 1 linggo bago ang kanilang graduation, nag-usap silang dalawa ng kanyang papa at sinabi ng papa niya ang mga hinanakit niya kay Kikay at ganun din naman si Kikay sa kanyang papa. Nagkaayos ang mag-ama hanggang sa nagbakasyon na at palaging walang tao sa kanilang bahay kaya palagi na lang silang naliligo sa dagat. Palaging nakatupis si Kikay kaya maraming nakakapansin na parang lumalaki na ang kanyang balakang pero hindi niya pinapansin yun dahil akala niya na delay lang siya. Hanggang sa nalaman ni Kikay na buntis talaga siya, nakipaghiwalay na siya sa kanyang boyfriend dahil naaawa na siya at sinabi niya kay Rocky na buntis siya. Natakot na naman si Kikay sa kanyang papa kaya lumayas na naman siya at itong pagkakataon na to ay hindi na siya umuwi. 4 na buwan na ang tiyan ni Kikay na mag-file si Rocky ng promotion at dito siya tumulong sa pag-aasikaso ng papeles. Kaya dito na nalaman ni Kikay na si Rocky pala ay may asawa at anak kaya sa sobrang galit niya ay ginombag niya si Rocky. Sinabi niyang maghiwalay na sila at sinabi niyang ipapalaglag niya ang bata dahil ayaw niyang maging kabit at ayaw niyang makasira ng pamilya. Naging sobrang maalaga naman sa kanya ni Rocky at kumuha pa siya ng katulong para may katuwang siya sa pag-aalaga ng bata at hindi siya mahirapan. At sa sobrang pagiging mabuti sa kanya ni Rocky, hindi niya napapansin na nakikipaglandian na pala si Rocky sa iba. Bigla na lang kasing nabuntis ang pinsan ni Kikay at hindi nila alam kung sino ang ama at dito niya nalaman na si Rocky pala ang kalandian ng pinsan niya. Kaya dito ko na lang puputulin ang ating kwento dahil medyo mahaba ite kaya abangan nyo na lang ang part 2.